Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod, ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matupos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tanggap ng karamihan na pinaglilingkuran ang mga bida, mayaman at makapangyarihan. At sa pag-uunahan, okay lang kahit may nasasaktan. Kaya naman marami ang nagnanais magkaroon ng ganitong kapangyarihan tulad ni na Santiago at Juan, kasama ang kanilang ina. Gayun din ang iba pang mga alagad na nagalit sa magkakapatid na malaman nilang hinihingi ng dalawa ang kaliwat kanang posisyon kay Jesus kapag nasimulan na ang kanyang paghahari. Gusto rin nila ang hinihingi ng magkapatid. Sa kanilang kagustuhan, iginigiit nila ang imahe ng Mesiyas bilang isang pampulitika at pang-ekonomiyang tagapagligtas. Ginamit ni Jesus ang pagkakataon upang ipakita ang tunay na kapangyarihan, ang maging lingkod at alipin ng lahat. Baliktad nga ang balangkas ng pagpapahalaga sa kaharian ng Diyos. Hindi ginagamit ang kapangyarihan sa pansariling interes. Inuuna ang kapwa. Paglilingkod ang nasa puso. Ito mismo ang isasagawa ni Jesus nang banggitin niya ang propesiya ukol sa kanyang paghihirap, kamatayan at pagbangon sa 3 araw. Kahit gaano kaliit ang kapangyarihan, maaari natin itong gamitin para sa paglilingkod. Paano nga ba tayo nakapaglilingkod tulad ni Jesus?